Hi guys, madali ang inventory system. So dito tayo sa ating projects and then new project. So yung pinili ko is LTS na Unity 6. So pwede kahit anong version as long as 2D. Then project name, inventory, simple inventory. So simple inventory. Lagyan natin ng system. And then, create project. So, wait na lang natin yan mag-load. Okay, tapos na mag-load yung project file ko. So, una kong gagawin, para sa mga baguhan, punta muna kayo dito sa ating edit. And then, preferences. Sa preferences, punta kayo dito sa external tools. And then, basahin nyo yung external script editor. Piliin nyo yung Visual Studio. So, wag yung Visual Studio 2022 or yung Visual Studio na community. Pero depende. If wala kang Visual Studio Code, okay lang yung Visual Studio Community. So, ito yung Visual Studio Community. Yan yung logo. And then, ito naman is yung logo ng Visual Studio Code. But sa akin, ito yung ginagamit ko. Hindi ito. Kasi, maraming features kasi itong editor na ito. So, yan lang. Tapos, pag na-set nyo na, close nyo na yan, then start na tayo mag-program. First, dito sa asset, create ka ng mono behavior script. Okay, sa mga GD, ang tawag nito sa Unity 6 is mono behavior script. Sa Unity 2022.3, ang tawag nito is C# script. But ngayon, mono behavior script na ang tawag nito. So, unang gawin natin is inventory. Ayan, inventory. Tapos, sa inventory, open ninyo. Pag open nyo sa inventory, expand ko lang ha. Tapos, ayan, okay. And then, ito yung code. Konti lang. So, bakit kaya konti lang? Kasi, konti lang kasi yung code para sa inventory. Kasi gagawa tayo ng serializable na class na item. So, first, dito kayo sa add tayo ng using system.collections.generic. So, purpose nito para sa list. So, public list of item. So, saan ba yan si item? So, gagawan natin yan ng class. So, items equals new list of items. Yeah, item. So, gawa natin yan. So, pag maggawa niyan, dito sa baba ha, baba nito, pwede tayo gumawa ng class dito. So, public na class, tawagin nating item, tapos, ito, open curly brace, and then public na string item name, and then the public int, so item ID, so item ID, and then the public sprite for item icon. Ayan. And then gawa tayo ng function niya. So public item, and then with parameters of string name, and then the int for ID, and then the sprite for our icon. Ano ba yung icon? Ito yung image.
So, then, ganito lang. Item name equals name. And then, item ID equals ID. And then, the icon, ano, item icon pala equals icon. Tapos, wag nyo tong kalimutan, kailangan nating maging system.serializable para makita natin sa inspector. So, as you can see, hindi na nag-error itong line na ito. So, tapos niyan, sa ating inventory, gawa tayo ng function na void para mag-add ng item. And then, gawa tayo ng parameters na para sa item na class. So new item. And then itong items na to, since nakalist yan, meron na yang libraries na add. And then ipasok natin si new item. And then pwede tayong mag-debug dito para makita natin sa console. Like for example, debug.log and then item added, and then new item dot the item name. Ayan. So save natin yan. Gawa tayo ng script para sa ating pickup item. So, gawa tayo. Create ng monobehavior script. Tawagin natin pick up item. Tapos, open. So, ito yung laman ng ating pick up item. Una, kailangan natin ng public na string para sa item name equals ating lagyan natin ng default na item, and then the public int for the item ID, and then equals 0, then the public sprite item icon. So private void, ito yung para sa pag nag-trigger, it means pag nag-collide si player sa item na kung saan naka-attach itong pick up item. So on trigger enter 2D. Yan. Ayun, yun problema talaga. So on trigger enter 2D. Ayun. And then if collision dot compare tag is the player, so anong gagawin natin? Then pwede tayong kunin muna yung player kung meron ba siyang inventory na component. So inventory, then inventory is equals to collision dot the get component inventory. Yan, inventory lang. Tapos if yung inventory is not null, wait lang, if pa pala dito. If inventory is not equal to null, then new item is equals to new item with parameters ditong item name, item ID, tsaka yung item icon. So item name, item ID, and then the item icon. Tapos
add natin sa ating inventory. Inventory dot add item, which is the new item. Tapos destroy the game object. Game object. Oops. So save. After nyan, punta tayo kay Unity. To make this more cleaner, gawa tayo ng dito sa assets folder. And then tawagin natin scripts. Pwede natin i-drag si inventory tsaka si pickup item dito sa scripts. Tapos dito naman, itong plus na ito, click nyo yan, add tayo ng object. So dito, create ka ng 2D and then sprites and then circle. So ito daw si player. So si player, yan yung player natin. Okay. Tapos add natin si inventory. Inventory. And then as you can see, meron tayong list sa item. Pero pag once natin i-start to, hindi natin makokontrol si player. Kasi wala pa tayong script para sa player. So wala tayong script. Ayan, wala. So para makontrol natin yan, gawa tayo ng script para kay player. So create mono behavior script. Tawagin natin player controller 2D. Tapos open. And then sa taas, lagyan natin ng required na rigid body. So required component, the type of rigid body 2D. Okay. Tapos niyan, close natin to. So public float para sa movement speed ni player. And then yan lang, speed lang muna para sa movement lang muna. And then the public private na lang, private na rigid body 2D, then let's call it RB. And then ano pa ba? Yan lang ata siguro. So start, and then RB is equals to get component of rigid body. And then sa move naman, lagyan natin ng function para sa move. Ito lang. So public, wag na lang pala public. Void na lang kaagad. Move. And then ang content ng move is float. Move input is equals to input that get axis row, and then the horizontal. Okay, dapat hindi yan wrong spelling And then the vector 2 velocity equals to rigid body or the RV dot linear velocity na ata ito kasi Unity 6 na tayo. And then the velocity dot x is equals to move input multiply to our movement speed. And then the RB dot linear velocity is equals to velocity. And then si move, copy natin yan. Sa update naman, so gawa kayo ng function para sa update. And then yan. Tapos okay na to. Pangmadalian. So once nag-error, nag-X to, okay lang yan, close nyo lang yan kasi remember nag-move tayo dito. So yung inventory at pickup item
nag-move tayo sa scripts na folder. Okay? So next, punta kay player, add component, yung ginawa nating script na si player controller 2D. And then, huwag kalimutan, gawa muna tayo ng 2D object, sprite, square. Tawagin natin itong ground para hindi tatagos yung player natin. So, ayan. So, like for example, negative 4.5. Okay? Swak. Tapos, yung X niya, lakihan natin. Ganyan. And then, pwede nating change yung color. Medyo ganyan. Tapos, mag-add tayo ng box collider 2D para hindi tatagos si player. So, add din tayo ng circle collider para kay player. So, i-try natin ni start. Okay. So, it means nakokontrol na natin yung player. Okay. Sige. And then, gawa tayo ng 2D object. Siguro, dito sa sprite, sabihin natin itong triangle. So, itong triangle na to, tawagin natin na item 1. Ano na lang, for example, ore. Ganyan. Coal ore daw yan. And then, try to move it dito para makapag-collide tayo mamaya niyan. So, let's make it smaller. Then, ganyan. Tapos, add ka ng polygonal na collider. Tapos, check nyo yung is trigger. And then, add component si pick up item. Sa pick up item, lagyan natin yan ng item. Like for example, coal. Yeah, ganyan. So, item ID 1 daw. And then, yung item icon, lagyan natin ng image. So, hanap muna ako sa internet. Pause ko muna. So, para mag-import ng assets sa Unity, drag nyo lang yung folder. Katulad nito. Drag ko lang siya, then lagay ko siya sa assets. Ayan. So, ayan lang. Madali lang. Yun, naghahang na yung PC ko. Okay. So, meron na. Punta ko dito kay coal. And then, hanapin ko yung item. Ayun, nandito. Masa na yung ore coal ko dito. Coal. Ayun. So, drag ko ito dito. Ayan. So, ang cute. Gawin ko na lang puti. So, sobrang liit. Lakihan ko na lang. Gawin ko na lang 1 yan. So, ayan na yung coal daw natin. Okay. Since meron na, ang kulang na lang is gawa tayo ng tag. So, punta kay player, click nyo si player, then punta ka sa tag, pindutin nyo itong player. And then, try natin kung gagana na. So, click nyo si player, yan, click nyo yan. So, obserbahan nyo yung inventory script natin. So, dapat once na si player at saka yung coal is nag-collide, dapat ito is mawawala at saka dapat nandito na yung data niya. So, sige, pag-roll ko, ayun, nawala. At the same time, ayun, nandito na sa aking yung information niya. Ayan, di ba? So, ayun. Ang problema naman, bakit walang item, walang sprite? Ba't nangyari? So, let's fix it. Bakit kaya?
Oo nga pala. Drag nyo na lang dito si sprite renderer dito. Ay, hindi. Drag din pala natin itong Oracle dito. Ayan. So, para hindi magbablank yung dito. So, run ko ulit ha. So, sa next video, dapat ma-implement natin yung mga na-pick natin item. So, ayan. So, once na mag-collide ako, obserbahan nyo, pag nag-collide na ako, nawala yung coal na punta sa inventory ko. So, next natin gagawin is dapat i-display natin yung mga na-collected natin items. Okay? Sige.